Madaling araw pa lamang at pusikit pa ang dilim ng magising si Alena sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa isang eskinita sa Quiapo. Hindi siya gumagamit ng alarma. Sanay na ang kanyang katawan na bumangon bago pa man sumilip ang bukang liwayway. Sa isang sulok ng silid, naroon lamang ang isang manipis na kutson, isang maliit na kalan, at isang lumang aparador na yari sa kahoy na puno ng gasgas. Ang malamig na hangin ay pumapasok sa siwang ng bintana, dala ang amoy ng basang lupa mula sa ulan kagabi. Umupo muna si Alena sa gilid ng kama, marahang hinaplos ang kanyang mukha, at bumulong sa sarili, sana mas maging maayos ang araw na ito kaysa kahapon. Tumayo siya, kumuha ng tubig sa balde para maghilamos, at inilatag ang isang maliit na banig sa sahig na semento. Sa katahimikan ng umaga, taimtim siyang nagdasal sa harap ng isang maliit na imahen ng Santo Niño na nakapatong sa ibabaw ng aparador. Bawat pagkumpas ng kamay at pagyuko ay puno ng kapayapaan. Pagkatapos magdasal, yumuko siya sandali at humiling, "Panginoon, gabayan niyo po sana ang aking paghahanap buhay, ilayo niyo po ako sa gulo, at bigyan niyo po ng biyaya ang aking paninda." Ito ang palagi niyang panalangin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paniniwalang ang pagsisikap ay dapat laging may kasamang pananampalataya. Pagkatapos noon, binuksan niya ang isang maliit na ilaw at sinimulan ng ihanda ang mga sangkap para sa kanyang goto. Sanay na sanay ang kanyang mga kamay sa paghiwa ng bawang, pagkayod ng luya, at pagpiga ng kalamansi. Walang maririnig na tunog ng musika o telebisyon, tanging ang kalansing lamang ng kutsara sa mangkok at ang mahinang paghinga niya. Sa labas, unti-unti nang pumuti ang kalangitan, isang hudyat na kailangan na niyang umalis patungo sa palengke. Isinuot ni Alena ang isang simpleng puting t-shirt at isang peres ng cotton shorts na komportable para sa maghapong pagkilos. Ang kanyang buhok ay itinali lang ng simple, ang kanyang mukha ay malinis at walang kolorete, tanging isang maliit na ngiti lamang ang mababakas sa kanyang mga labi. Maingat niyang inayos ang mga mangkok, kutsara, at iba pang sangkap sa ibabaw ng kanyang kariton. Lahat ay may kanya-kanyang pwesto. Sa isang malaking kaldero, ang sabaw ng goto na pinakuluan niya kagabi ay dahan-dahang kumukulo, naglalabas ng nakakaginhawang amoy. Dapat maaga pa lang, nailagay na ang mga pampalasa, bulong niya sa sarili, naaalala ang payo ng kanyang lolo sa probinsya. Inihulog niya ang dahon ng laurel at tanglad sa kamarahang hinalo. Nang masigurong handa na ang lahat, hinilan niya ang kanyang maliit na kariton palabas ng bakuran. Tahimik pa ang kalsada, tanging ang tunog lamang ng mga kuliglig at ang yabag ng kanyang mga paa sa basang aspalto ang maririnig. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw, ngunit si Alena ay handa ng magtrabaho. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang kanyang paghinga ay matatag, ang kanyang isipan ay malinaw. Sa kanyang isip, walang bahid ng pag-aalala, tanging determinasyon lamang na harapin ang araw ng may katapatan at lakas. Pagdating niya sa palengke ng Kinta, malamig pa ang simoy ng hangin at ang mga daanan sa pagitan ng mga pwesto ay nababalutan pa ng manipis na hamog. Dahan-dahan niyang itinulak ang kariton. Ang gulong na bakal ay marahang umingit sa ibabaw ng matigas na lupa. Sa sulok na palagi niyang pinaglalagyan, kabisado na niya ang bawat pulgada ng lupa, na parang sarili niyang palad. May maliit na bitak sa kaliwang bahagi at isang mansa ng natapong sabaw noong nakaraang linggo na ngayoy kulay kape na. Walang imik niyang ipinuwesto ang kariton ng may katiyakan, saka binuksan ang isang maliit na trapal na magsisilbing bubong laban sa init ng araw. Ilan sa mga tindero ay hindi pa dumarating. Isang matandang nagtitinda ng gulay lamang ang nakaupo na sa kanyang pwesto, ngumunguya ng nganga habang nakatingin sa langit. Tinanguan siya ni Alena bilang pagbati, saka sinimulang sindihan ang portable na kalan sa ilalim ng kaldero. Isang asul na apoy ang sumiklab at ang sabaw na dala niya mula sa bahay ay muling pinainit. Marahan niyang hinalo ito upang masigurong hindi namumuo ang mga pampalasa sa ilalim. Magiging abala ang palengke sa loob ng isang oras, naisip niya habang inaayos ang mga mangkok sa ibabaw ng mesang kahoy. Automatiko ang kilos ng kanyang mga kamay. Daan-daang beses na niya itong inulit. Walang kaba, tanging kalmadong pokus lamang. Para sa kanya, hindi lamang ito paghahanap ng pera, kundi isang paraan upang mapanatili ang dignidad ng sarili at ng pamilyang naiwan sa probinsya. Bago tuluyang buksan ang kanyang pwesto, tumayo muna si Alena sa harap ng kanyang kariton.
Tumingin siya sa langit na nagsisimula ng magliwanag, saka yumuko sandali. Idinampi niya ang kanyang kamay sa dibdib at marahang bumulong. Panginoon, bigyan niyo po ako ng halal na kita, ilayo niyo po ako sa lahat ng gulo ngayong araw. Ang dasal na iyon ay palaging pareho, maikli, taos-piso, at sinasambit mula sa pusong hindi humihingi ng sobra, tanging sapat at ligtas lamang. Hindi niya kailanman ikinahiya ang pagdarasal sa pampublikong lugar. Para sa kanya, ito ay bahagi ng paghahanda, tulad ng pagsisindi ng kalan o pagsasala ng sabaw. Nang matapos ang dasal, huminga siya ng malalim at hinila pabukas ang telang nakatakip sa harap ng kariton. Ang marahang tunog ng hinilang tela ang naging hudyat na opisyal ng bukas ang gotohan ni Alena. Ilan sa mga katabing tindero ay napangiti. Alam nilang si Alena ang palaging pinakamaagang dumarating at pinakahuling umuuwi. Masipag ang batang yan, sabi ng isang tindero ng isda sa kanyang isip. Hindi sumagot si Alena, tumango lamang siya ng may kabaitan habang sinasandok ang unang sabao sa isang mangkok para tikman. Mabango ang amoy nito, malinaw at medyo madilaw ang kulay, isang senyales na ang mga sangkap ay nanuot na ng perpekto. Ngayong araw, tulad ng mga nakaraang araw, handa siyang pagsilbihan ang sinumang darating ng may ngiti, kapanatagan at paniniwalang ang tapat na pagsisikap ay hindi kailanman masasayang. Unti-unti nang tumaas ang araw at ang sinag nito ay sumisilip sa pagitan ng mga bubong na yero ng palengke. Napagsilbihan na ni Alena ang kanyang unang customer, isang trooper ng tricycle na laging dumadaan tuwing umaga. Sanay na sanay ang kanyang mga kamay sa pagsandok ng goto, malinaw na sabaw, malambot na laman loob, nilagang itlog, hiniwang sibuyas na mura, at binudbura ng malutong na bawang. Gaya po ng dati, Manong. Katamtaman ang anghang at walang tokwa, sabi niya habang inaabot ang mangkok. Tumango ang trooper at umupo sa bangkong kahoy, hinihipan ang goto na umuusok pa. Hindi nagtagal, dumating ang mga nagtitinda ng gulay at umorder ng 2 pambalot. Maayos niya itong ibinalot sa dahon ng saging at papel. Hindi siya gumagamit ng labis na plastik. Mabilis ang kanyang mga kamay ngunit nananatiling kalmado. Nakapokus ang kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti ay totoo ngunit hindi labis. Bawat customer ay pare-pareho ang serbisyo. Hindi mahalaga kung sila ay mayaman o barya-barya lang ang pera. Ang mahalaga ay mabusog sila at umuwi ng may gaan sa pakiramdam, naisip niya. Ang tunog ng kutsarang tumatama sa mangkok, ang daldala ng mga ale, at ang ugong ng mga sasakyang dumadaan ay naging pang-araw-araw na musika na kanyang kinagigiliwan. Hindi siya nakakaramdam ng pagod dahil bawat mangkok na nabibenta ay patunay na tinatanggap ang kanyang pagsisikap. Sa likod ng kanyang simpleng t-shirt at shorts, si Alena ay nagtatrabaho hindi lang para sa pera, kundi para buuin ang tiwala sa kanyang sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nang papalapit na ang 9:00 ng umaga, narating ng palengke ang kasagsagan ng pagiging abala nito. Ang mga tindero ay sumisigaw, nag-aalok ng kanilang paninda. Ang mga mamimili ay tumatawad. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa pagitan ng mga pwesto. Si Alena ay nanatiling nakatutok sa kanyang kariton. Nagsasandok ng goto, tumatanggap ng bayad, nagbibigay ng sukli, lahat ay may regular na ritmo. Ngunit biglang nagbago ang ingay sa palengke. Humina ang mga usapan, bumagal ang mga hakbang, at ilang tao ang napalingon sa dulo ng eskinita. Mula sa likod ng isang tindahan ng sari-sari, 3 malalaking anino ang dahan-dahang lumitaw. Malapad ang balikat, matipuno ang dibdib, puno ng tatoo ang mga braso, at ang mga hakbang ay sinasadyang pabigatin. Sila ay nakasuot ng masisikip na sando na nagpapakita ng kanilang mga braso, kupas na maong, at may mga helmet na nakasabit sa kanilang siko. Walang nagsalita nang sila ay dumaan. Ang mga tindero ay yumuko, nagkunwaring abala sa pagbibilang ng pera o pag-aayos ng paninda. Maging ang barker na karaniwang malakas ang boses ay natahimik. Nakita sila ni Alena mula sa malayo, ngunit hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Patuloy pa rin siyang nagsandok ng goto. Tanging ang kanyang mga mata ang bahagyang sumingkit, isang senyales ng pag-iingat na hindi nakikita ng karamihan. Nananatiling kalmado ang kanyang mga kamay, ngunit bahagya siyang huminga ng malalim. Kilala niya kung sino sila. Lahat sa palengke ay kilala sila. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, sila ay dumiretso sa kanyang pwesto.
Hindi umatras si Alena. Ibinaba lamang niya ang sandok sa gilid ng kaldero at tumayo ng tuwid, handang harapin ang anumang darating. Dahan-dahan ngunit tiyak ang paglakad ng tatlong lalaki, na para bang ninanamnam ang takot na kanilang ikinakala. Bawat pwestong kanilang malagpasan ay agad na nananahimik. Mayroong nagkukunwaring abala sa pagbibilang ng pera. Mayroong nagpapanggap na nag-aayos ng paninda. Mayroon ding nagtatago sa likod ng trapal ng kanilang pwesto. Hindi nila kailangang magsalita. Ang kanilang presensya pa lamang ay sapat na para maging sikip ang hangin sa palengke. Ang mga tatoo sa kanilang mga braso, dragon, bungo, at mga kakaibang letra, ay tila gumagalaw kasabay ng kanilang mga hakbang na puno ng kayabangan. Isa sa kanila ay bumunguya ng bubblegum nang nakabukas ang bibig. Ang kanyang mga mata ay nagwawalis sa bawat tindero na may mapanghamak na tingin. Hindi sila ordinaryong mga siga-siga. Sila ay bahagi ng isang grupo na matagal nang kumokontrol sa palengke ng Kinta sa parehong paraan, tahimik na hingian ng pera, banayad na pananakot at karahasan kung kinakailangan. Ngayong araw, mas maaga silang dumating kaysa dati. Marahil ay dahil may bagong mukha na hindi pa nabibigyan ng leksyon. Nang makarating sila sa harap ng pwesto ng Goto, huminto sila ng sunod-sunod, bumuo ng isang maliit na kalahating bilog sa harap ng kariton ni Alena. Walang nagsalita sa simula. Tinitingnan lang nila, sinusubok kung ang dalagang naka-shirt at shorts ay yuyuko tulad ng iba. Ngunit si Alena ay nanatiling nakatayo ng mahinahon. Ang kanyang mga mata ay hindi umiwas. Ang hangin sa paligid niya ay tila huminto sa paggalaw. Ang mga tindero sa paligid ng pwesto ni Alena ay nanahimik. Isang nagtitinda ng bigas ang yumuko ng husto, nanginginig ang kamay habang hawak ang isang sako. Ang nagtitinda ng palamig sa kabilang daan ay nagkunwaring abala sa paghalo ng baso, kahit wala namang customer. Maging ang mga manok sa katabing pwesto ay tumigil sa pagtilaok, na para bang nararamdaman ang tensyon sa paligid. Si Alena ay nanatiling tahimik ngunit ang kanyang katawan ay alerto. Ang kanyang mga balikat ay hindi naninigas, ang kanyang mga paa ay handang sumuporta, ang kanyang paghinga ay matatag. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong pagbisita. Sila ay dumating upang humingi ng isang bagay, at kung hindi ibibigay, kasunod na ang banta. Ang pinakamalaki sa tatlo ang humakbang pasulong. Isang hakbang, umiti siya ngunit malamig ang kanyang mga mata. Aba, may bago palang magandang dalaga rito, sabi niya sa malat na boses habang nakahalukit-kit. O, magbayad ka na ng protection money. 100 piso araw-araw, simula ngayon. Ang mga salitang iyon ay binitawan na para bang ito ay isang opisyal na patakaran sa palengke, hindi isang pangingikil. Nagkatinginan ang ilang tindero, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Alam nilang lahat na kung sino ang lumaban, kinabukasan ay madidisgrasya ang pwesto. Ngunit hindi sumagot si Alena nang may nanginginig na boses o namumugtong mga mata. Tumingin lamang siya ng diretsyo. Ang kanyang mukha ay kalmado na para bang binibilang niya kung ilang mangkok ng goto na ang kanyang naibenta ngayong araw. Sa kanyang katahimikan, mayroong isang lakas na hindi nakikita. Payapa ngunit hindi matitinad. Ang lalaki ay nakangiti pa rin, ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng panggigipit, na para bang ninanamnam ang tensyon na kanyang nilikha. Lumapit pa siya hanggang sa ang kanyang anino ay tumakip sa kariton ng goto ni Alena. 100 lang araw-araw. Huwag ka nang mag-isip ng matagal, Ineng, sabi niya habang tinatapik-tapik ang kanyang bulsa, na para bang ang pera ay dapat na agad na pumasok doon. Ang hangin sa paligid ng pwesto ay lalong sumikip. Ilan sa mga customer na nakaupo pa sa bangko ay dahan-dahang tumayo at umalis nang hindi nagbabayad, takot na madamay. Hindi sila nilingon ni Alena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa mukha ng lalaki, walang galit, walang labis na takot. Alam niyang ang hinihingi nila ay hindi isang opsyon, kundi isang banta na binalot sa salitang kiproteksyon. Sa palengking ito, sinumang tumanggi ay magkakaroon ng masamang kapalaran. Ang pwesto ay susunugin, ang paninda ay itatapon, o ang katawan ay bubugbugin sa gitna ng gabi. Ngunit si Alena ay hindi tipo na sumusuko dahil lamang sa pananakot. Tumahimik siya sandali, saka nagsalita ng mahina ngunit matatag, hindi ako magbabayad. Ang kanyang boses ay hindi mataas, ngunit sapat na malinaw para marinig ng lahat sa paligid.
Ilan sa mga tindero ang napahinto sa paghinga. Kumunot ang noo ng lalaki na para bang hindi makapaniwala na may naglakas loob na tumanggi. Kilala mo ba kami, ha? Tanong niya, ang boses ay nagsisimula ng maging magaspang. Hindi sumagot si Alena. Nakatayo lamang siya ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay malapit sa kaldero ng mainit na sabaw sa ibabaw ng kalan. Sa kanyang katahimikan, handa na siya, hindi para umatake, kundi para protektahan ang sarili. Ang pangalawa at pangatlong lalaki ay humakbang, tumayo sa tabi ng kanilang lider, bumubuo ng isang pormasyon na malinaw na nananakot. Isa sa kanila ang tumawa ng maikli saka nagsabi, "Wow, ang tapang naman." Bagong salta, palaban agad. Gusto nilang manginig si Alena, magmakaawa, o kahit man lang yumuko at humingi ng tawad. Ngunit nanatiling kalmado si Alena. Hindi siya umatras, hindi yumuko, at hindi man lang kumurap ng labis. Alam niyang sa lugar na tulad nito, ang takot ay lalo lamang magpapalakas ng loob nila. Sa halip, ang kanyang hindi matinag na kapanatagan ang nagpaduda sa mga ito. Maliit na halaga lang naman, sabi ng pangatlo, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon habang nanggigipit. Para naman to sa seguridad mo habang nagtitinda ka rito. Ngunit alam ni Alena na kasinungalingan iyon. Ang pera ay hindi para sa seguridad. Ito ay bayad para sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan. Tiningnan niya silang tatlo ng salitan, saka nagsalita sa boses na nananatiling kalmado, "Kung gusto ninyo ng pera, magtrabaho kayo. Huwag ninyong guluhin ang mga taong tapat na naghahanap buhay." Ang pangungusap na iyon ay simple ngunit tumagos. Ang mga mukha ng tatlong lalaki ay nagbago mula sa mapanuyang ngiti tungo sa galit na pagsimangot. Nagkatinginan sila at ang kanilang lider ay bumuntong hininga. Matigas ang ulo, ungol niya. Ngunit hindi pa sila umaatake. Hinihintay pa nila kung babawiin ni Alena ang kanyang sinabi o lalo pang hahamunin sila. At sa likod ng kanyang mahinahong tingin, napagdesisyonan na ni Alena, ngayong araw, hindi siya aatras kahit isang hakbang. Isang matandang babae na nagtitinda ng sili, si Aling Nena, na nakaupo sa katabing pwesto ay hindi na nakatiis sa tensyon. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay nanginginig ng dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang lumang bangkong kahoy. Nakasuot siya ng kupas na duster at may tapis na batik. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple. Sa mabagal na hakbang, lumapit siya kay Alena mula sa likuran ng kariton, malayo sa direktang tingin ng mga lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ang kanyang boses ay bumubulong ng mahina upang hindi marinig ng iba. "Ineng, tama na yan, ibigay mo na lang ang pera," sabi niya habang marahang hinihila ang manggas ng damit ni Alena. "Kung wala ka, may kaunti ako rito, kunin mo na. Huwag ka nang gumawa ng gulo." Inilabas ng matanda ang isang maliit na pitaka mula sa kanyang bulsa. Isang pitakang tela na may butas na sa isang sulok. Sa loob nito, may ilang piraso lamang ng tig-100 piso na maayos na nakatupi. Marahil ay kita niya sa pagtitinda ng sili sa buong araw. Nanginginig ang kanyang kamay habang iniaalok ang pera, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil alam niya kung gaano kalupit ang mga lalaking iyon sa sinumang lumalaban. Hindi sila nagbibiro, anak. Marami na akong nakitang tindero na naging biktima. Huwag mong hayaang mangyari sa'yo. Halos tumulo na ang kanyang luha, ngunit pinigilan niya. Gusto lamang niyang maging ligtas si Alena, isang dalagang masipag na laging nakangiti sa lahat. Para kay Aling Nena, si Alena ay parang sarili na niyang apo na nagpunta sa Maynila. Tiningnan ni Alena ang matanda sandali, saka ngumiti ng bahagya. Isang ngiting mainit, puno ng pasasalamat, ngunit may kasamang katatagan. Dahan-dahan niyang isinara ang kamay ni Aling Nena na may hawak na pera at isinauli ito sa pitaka. "Salamat po, Nay," sabi niya ng mahina. Ang kanyang boses ay malambing ngunit matatag. "Pero kailangan ko po itong tapusin ng mag-isa." Ayaw niyang madamay ang matandang nabubuhay ng simple sa isang problemang hindi naman sa kanya. Alam ni Alena na ang pagbibigay ng pera ngayon ay mangangahulugang magbabayad siya araw-araw pagkatapos nito, at iyon ay pagsuko sa kawalang katarungan. "Itago niyo na lang po ang pera niyo pambili ng gamot o pagkain," patuloy niya habang tinatapik ang likod ng kamay ng matanda ng may buong paggalang. Natahimik si Aling Nena, namumugto ang mga mata. Gusto niyang pilitin si Alena, ngunit nang makita ang determinasyon sa mga mata nito,
alam niyang wala nang magagawa. Sa mabigat na hakbang, umatras siya at bumalik sa kanyang pwesto. Umupo siya, pinapanood si Alena mula sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakakuyom, nagdarasal sa kanyang puso na sana ay hindi mapahamak ang dalaga. Sa paligid nila, ang ibang mga tindero ay tahimik pa rin, ngunit ang ilan ay nagsimulang magbulungan. Humanga sila at bahagyang nahiya nang makita ang isang dalaga na naglakas loob na tumanggi, samantalang sila ay nanahimik sa loob ng maraming taon. Walang pakialam si Alena. Muli siyang humarap sa mga lalaki. Ang kanyang katawan ay tuwid, ang kanyang paghinga ay kalmado. Ngayong araw, hindi niya hahayaang ang takot ang magdikta sa kanyang buhay. Tinitigan ni Alena ang tatlong lalaki nang hindi kumukurap. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit hindi puno ng galit. Tanging pokus, pag-iingat at puno ng paniniwala. Hindi siya yumuko, hindi nag-iwas ng tingin, at lalong hindi umatras kahit isang hakbang. Sa likod ng kanyang simpleng damit, ang kanyang katawan ay tuwid na parang isang puno na malalim na ang ugat sa lupa. Ang hangin sa paligid ng pwesto ay mabigat, ngunit nanatiling kalmado si Alena. Alam niyang hindi ito ang oras para mag-alinlangan. Kung susuko siya ngayon, bukas ay babalik sila na mas marami, mas malakas ang boses, at mas malaki ang hihingin. Ngunit kung ipapakita niyang hindi siya natatakot, marahil lamang, ay titigil ang pananakot. Sa boses na sapat na malakas para marinig ng malinaw, ngunit hindi sumisigaw o naghahamon, sinabi niya, umalis na kayo rito. Simple, matatag at walang dagdag na salita. Walang pang-aalipusta, walang pagmumura. Isang utos lamang na nagmula sa pusong ayaw magpaapak. Ilang tindero ang napahinto sa paghinga. Hindi nila inaasahan na maglalakas loob si Alena na magsalita ng ganoon. Maging si Aling Nena ay napatakip ng bibig gamit ang kanyang kulubot na kamay na para bang hindi makapaniwala sa tapang ng dalaga sa harap niya. Ngunit hindi lumingon si Alena. Ang kanyang focus ay nasa tatlong anino sa kanyang harapan dahil doon magsisimula ang laban ngayong araw. Isa sa mga lalaki ang tumawa ng malakas. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikang sandaling nalikha. Inuutusan mo kami, sabi niya habang humahakbang pasulong. Pinatigas niya ang kanyang dibdib na para bang gustong ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sino ka ba sa akala mo, ha? Tiningnan niya si Alena mula ulo hanggang paa, na para bang minamaliit ang kanyang simpleng anyo. Kupas na t-shirt, shorts, sinelas, walang kahit anong alahas. Ngunit doon mismo nakasalalay ang lakas ni Alena. Hindi siya nagkukunwari, hindi nagtatago sa likod ng anyo, at hindi nangangailangan ng karahasan upang ipakita ang dignidad. Hindi nagpatinag si Alena. Hindi niya sinagot ng salita ang pang-aalipusta. Sa halip, bahagyan niyang itinaas ang kanyang baba at sinabi ng mahinahon, kung hindi kayo aalis, ibubuhos ko itong sabaw ng goto sa inyo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanuro. Nakatayo lamang siya sa tabi ng malaking kaldero na umuusok pa. Ang kanyang mga kamay ay handang abutin ang pinakamalapit na mangkok. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang walang lamang banta, ito ay isang huling babala. At lahat ng tao sa paligid ay alam na si Alena ay hindi tipo na nagsasalita ng walang intensyon. Nagkatinginan ang mga lalaki, nag-aalinlangan sa unang pagkakataon. Dumating sila para manakot, hindi para makipag-ugnayan sa isang taong handang lumaban. Ngunit ang kanilang pride ang pumigil sa kanila na umatras na lang. At sa mga mata ni Alena, nakita nila ang isang bagay na bihirang makita, isang kapanatagan na hindi masisira ng banta. Isa sa mga lalaking pinakamalaki ang katawan ang humakbang pasulong habang tumatawang mapanuri. Kung matapang ka, gawin mo, hamon niya. Ang kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta. Itinaas pa niya ang kanyang mga braso na para bang hinahamon si Alena na talagang ibuhos ang mainit na sabaw sa kanyang katawan. Dalawa sa kanyang mga kasama ang sumabay sa tawa, naniniwalang ang dalaga ay nagbabanta lamang. Sanay na silang makakita ng mga tinderong umiiyak, nagmamakaawa o tahimik na sumusunod. Ngunit hindi pa sila nakakita ng sinumang talagang lumaban. Hindi sumagot si Alena ng salita. Tinitigan lamang niya ito sandali, saka dahan-dahang kumuha ng isang walang lamang mangkok mula sa tumpok sa kanyang tabi. Kalmado ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga galaw ay hindi nagmamadali.
Isinawsaw niya ang mangkok sa kaldero ng sabaw na kumukulo pa. Ang mainit na singaw ay sandaling nagpalamlam sa kanyang payapang mukha. At nang walang anumang babala, iwinasiwas niya ang mangkok patungo sa paa ng lalaking nasa harap. Hindi sa mukha, hindi para makasakit ng malubha, kundi sapat lang para magbigay ng leksyon. Ang mainit na sabaw ay tumama sa binti at bukong-bukong ng lalaki na nagpasigaw sa kanya ng malakas. Agad na namula ang kanyang balat at siya ay nagtatalon sa sakit. Arf! Ang init! Nieta, sigaw niya habang hawak ang kanyang napasong binti. Nagulat ang dalawang kasama. Hindi nila inaasahan na talagang gagawin iyon ni Alena. Sandali silang natigilan, nag-aalinlangan kung aatake o tutulungan ang kanilang kasama. Ngunit ang hiya ang nagpanatili sa kanila na tumayo ng tuwid, kahit na hindi na matatag ang kanilang paghinga. Ang lalaking natapunan ay patuloy sa pagsigaw. Nangingiwi ang kanyang mukha sa sakit. Tiningnan niya si Alena nang may mga matang puno ng galit, ngunit mayroon ding bahid ng takot dahil sa unang pagkakataon, may isang taong gumanti. Tingnan mo lang, malalaman mo bukas ang kahihinatnan mo, ungol niya, ang boses ay garalgal dahil sa pagpipigil sa sakit. Hindi pa tayo tapos. Isa sa kanyang mga kasama ang humila sa kanyang braso, sinusubukang pakalmahin ito habang sinusubukang iligtas ang kanilang dangal. Tara na, bulong nito. Nagsimula silang umatras ng dahan-dahan. Ngunit bago umalis, tiningnan ng lider ng grupo si Alena ng matalim. Akala mo tapos na to? Simula pa lang to, banta niya. Hindi sumagot si Alena. Nakatayo lamang siya sa harap ng kanyang kariton. Ang mangkok sa kanyang kamay ay umuusok pa rin ng manipis. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ang kanyang katawan ay hindi nanginginig. Alam niyang ang banta na iyon ay hindi isang walang lamang salita. Ngunit alam din niyang kung hindi siya tumayo ngayon, hindi na siya makakatayo pa kailanman. Sa paligid niya, ang mga tindero ay nanatiling tahimik, ngunit sa likod ng takot, may isang kislap ng pag-asa na nagsimulang sumiklab. Ibinaba ni Alena ang mangkok pabalik sa pwesto nito nang may marahang kilos. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig, ang kanyang paghinga ay matatag, ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon. Na para bang ang nangyari ay bahagi lamang ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Hindi niya tiningnan ang lalaking nangingiwi pa rin sa sakit, at hindi rin siya lumingon sa mga tinderong nakatingin sa kanya nang maihalong takot at paghanga. Kinuha lamang niya ang sandok na kahoy at sinimulang haluin ang sabaw ng goto na parang walang nagbago. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagay na mas malaki. Ang kanilang banta ay hindi biro. Babalik sila at sa pagkakataong ito, maaaring hindi na sila tatlo lamang. Ngunit hindi nagsisisi si Alena. Alam niyang ang pagbibigay ng pera ngayon ay pagpirma sa isang kasulatan ng pagkatalo para sa kanyang sarili. Mas mabuti nang minsan tumayo ng tuwid kaysa habang buhay na nakayuko. Ilang customer ang nagsimulang bumalik ng dahan-dahan, nag-aalangan ngunit sa huli umupo sa bangkong kahoy tulad ng dati. Isang batang ina ang umorder ng 2 pambalot. Pinagsilbihan siya ni Alena nang may maliit na ngiti, isang ngiting totoo, hindi pilit. Hindi siya nagsalita tungkol sa nangyari. Para sa kanya, ang mahalaga ay tuloy ang paninda, tuloy ang kita, at buo pa rin ang dignidad. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Aling Nena na nakangiting may ginhawa, ngunit mayroon ding pag-aalala. Tumango lamang si Alena na parang sinasabing, ayos lang po ako, Nay. Pataas na ng pataas ang araw at ang init ay nagsimulang tumama sa mga bubong na yero ng palengke. Patuloy na nagtrabaho si Alena na parang walang nangyari. Nagsasandok ng goto, tumatanggap ng bayad, nagbibigay ng sukli, binabati ang mga customer ng may kabaitan. Ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap ang kanyang mga mata sa pasukan ng palengke, alerto sa tunog ng tambutso o mga yabag na kahina-hinala. Hindi siya paranoid, handa lamang. Sa kanyang isip, pinag-iisipan na niya ang mga hakbang kung sakaling bumalik talaga sila. Kung saan siya tatayo, kung ano ang maaaring gamitin, kung kailan aatras, at kung kailan mananatili. Ngunit hindi niya hinayaang guluhin ng tensyon ang kanyang trabaho. Bawat mangkok ng goto ay inihahain pa rin ng maayos. Bawat ngiti ay nananatiling totoo. Nang magpahinga sandali, umupo siya sa isang maliit na bangko sa likod ng kariton,
uminom ng tubig mula sa isang lumang bote. Ang kanyang paghinga ay malalim, ang kanyang isipan ay malinaw. Ano man ang mangyari bukas, pinili ko na ang tamang landas ngayon, bulong niya. Hindi siya natatakot, ngunit hindi rin siya padalos-dalos. Alam niyang ang balisong kamay na itinuro ng kanyang lolo ay hindi para ipagyabang, kundi para protektahan ang sarili at ang mga tao sa paligid. At kung bukas ay bumalik sila, magiging handa si Alena, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa mas malalim na kapanatagan at hindi nakikitang kahandaan. Ngayong araw, binayaran na niya ang presyo ng katapangan. Bukas, babayaran niya ang anumang kailangan, ngunit hindi ang kanyang dignidad. Dumating ang gabi ng dahan-dahan, dala ang malamig na hangin na nag-aalis ng alikabok sa palengke ng Kinta. Matapos linisin ang kariton at itago ang natirang paninda, bumalik si Alena sa kanyang maliit na kwarto. Hindi siya agad natulog. Sa maliit na beranda sa harap ng kanyang bahay, umupo siya ng nakadekwatro sa isang lumang banig. Matagal nang lumubog ang araw, ngunit ang langit ay mayroon pa ring bahid ng kahel sa kanluran. Nagsindi siya ng isang maliit na insenso, pamana mula sa kanyang lolo, at inilagay ito sa isang patag na bato sa sulok ng beranda. Ang usok nito ay umikot paitaas, dala ang amoy ng sandalwood na nagpapakalma. Sa katahimikan, ipinikit ni Alena ang kanyang mga mata at dahan-dahang inayos ang kanyang paghinga. Inalala niya ang bawat galaw ng balisong kamay na itinuro ng kanyang lolo mula noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Hindi lamang ito suntok o sipa, kundi isang paraan ng pag-iisa ng isip, hininga at intensyon. Ang sining na ito ay hindi para maghanap ng kaaway, sabi ng kanyang lolo noon, kundi para protektahan ang mahihina at pigilan ang mapang-abuso. Hindi iyon kailanman nakalimutan ni Alena. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang kamao, saka ito pinakawalan. Isang simpleng ehersisyo para balansihin ang kanyang lakas. Hindi niya alam kung magkakaroon ng problema bukas. Ngunit alam niyang kung darating ito, kailangan niyang maging handa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kapanatagan na nagmula sa pagsasanay at paniniwala. Sa ilalim ng langit na puno ng bituin, mag-isang nakaupo si Alena, ngunit hindi niya naramdamang mag-isa siya. Hindi pa sumisikat ang araw nang magising si Alena. Hindi siya nakatulog ng matagal kagabi, ngunit ang kanyang katawan ay sariwa na para bang pagkatapos gawin ang isang bagay na tama. Muli niyang sinindihan ang maliit na kalan, nagtimpla ng mga sangkap para sa goto na may parehong kilos tulad ng kahapon. Kalmado, sinusukat, puno ng atensyon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas alerto ang kanyang mga mata. Nang isuot ang parehong t-shirt at shorts, malinis, simple, walang palamuti, siniguro niyang mahigpit ang pagkakatali ng kanyang buhok, hindi maluwag ang kanyang tsinelas, at madaling itulak ng mabilis ang kanyang kariton kung kinakailangan. Alam niyang ang banta kahapon ay hindi biro. Siguradong babalik sila at sa pagkakataong ito, hindi na sila mag-isa. Ngunit hindi umiwas si Alena. Sa halip, mas maaga siyang pumunta sa palengke, na isiguraduhing handa na ang lahat bago magsimula ang karamihan. Pagdating niya sa pwesto, madilim pa ang langit. Sinindihan niya ang isang maliit na ilaw sa kariton, saka sinimulang painitin ang sabaw ng goto. Bigla, mula sa malayo, narinig ang malakas na ugong ng mga motor, magaspang, malalim at matinis. Hindi ito tunog ng ordinaryong motor, kundi ang tambutso ng mga underbone na sinadyang lakasan para manakot. Hindi agad lumingon si Alena. Itinigil lamang niya sandali ang paghahalo saka huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pasukan ng palengke, kalmado ngunit puno ng kahandaan. Dumating na sila, naisip niya, at sa pagkakataong ito, mas marami sila. Ngunit nanatili si Alena sa kanyang pwesto, dahil dito niya piniling tumayo at dito siya mananatili. Binasag ng ugong ng mga motor ang katahimikan ng madaling araw sa palengke ng Kinta. Magaspang, malalim, at sinadyang lakasan upang marinig mula sa malayo. Hindi na kailangang tingnan ni Alena para malaman kung sino ang dumating. Huminga lamang siya ng dahan-dahan, saka ipinagpatuloy ang paghahalo ng sabaw na para bang walang nangyayari. Ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Ang kanyang mga tainga ay nakakarinig ng bawat detalye. Hindi isa, hindi tatlo, kundi 15 makina na sabay-sabay na umandar at huminto sa dulo ng kalye ng palengke.
Umit ang mga gulong sa matigas na lupa, saka sandaling nanahimik bago nagsimulang marinig ang mga mabibigat na yabag. Ang malamig na hangin kanina ay naging mabigat na parang bago bumagyo. Hindi umalis si Alena sa kanyang pwesto. Suot pa rin niya ang parehong t-shirt at shorts. Maayos na nakatali ang kanyang buhok. Kalmado ang kanyang mukha. Hawak pa rin niya ang sandok. Ngunit ang kanyang mga kalamnan ay handa na. Alam niyang hindi ito isang simpleng banta, ito ay paghihiganti. Dumating sila hindi lamang para humingi ng pera, kundi para sirain ang kanyang dignidad sa harap ng lahat. Ngunit hindi umatras si Alena. Sa mga sandaling tulad nito, mas lalo siyang nakakaramdam ng kalinawan. Bawat hininga, bawat kilos, bawat desisyon, lahat ay tila idinidirekta ng isang bagay na mas malaki kaysa sa takot. Tumingin siya sa direksyon ng ingay, hindi naghahamon, ngunit hindi umiiwas. Ngayong araw, handa siya, hindi para makipag-away, kundi para ipakita na ang katarungan ay hindi mabibili ng banta. 15 lalaki ang lumitaw mula sa hamog ng umaga. Lahat ay nakasuot ng itim na helmet, manipis na leather jacket, at masikip na maong na nagpapatingkad sa kanilang mga binti. Sila ay nakasakay sa mga underbone na motor na dating simbolo ng bilis, ngayon ay naging sandatang psikolohikal para manakot. Hindi nila tinanggal ang kanilang helmet. Tanging ang visor lamang ang bahagyang nakabukas, nag-iiwan ng anino sa kanilang mga matang matalim at puno ng masamang intensyon. Malalaki ang kanilang katawan. Ang mga tatoo sa braso at liig ay kitang-kita, dragon, bungo, mga kakaibang letra. Huminto sila at pumila sa harap ng pwesto ni Alena. Umuusok pa rin ang tambutso, halo ang itim na usok at hamog ng umaga. Ang tunog ng makina ay umalinggaw-ngaw, pinipilit ang ibang mga tindero na huminto sa pagtatrabaho. Ang ilan ay agad na nagsara ng pwesto. Ang iba ay nagtago sa likod ng trapal. Walang naglakas loob na magsalita, walang naglakas loob na tumingin. Ngunit si Alena ay nanatiling nakatayo sa harap ng kanyang kariton, kalmado na parang isang bato sa gitna ng agos. Hindi niya binilang kung gaano karami ang dumating dahil para sa kanya, isa man o 15, ang banta ay banta pa rin. Ang mahalaga ay hindi ang dami ng kalaban, kundi ang katatagan ng puso. Tiningnan niya ang lider ng grupo na nakatayo sa pinakaharap. Isang dragon ang nakapalibot sa kanyang braso at hindi siya nagsalita. Sa kanyang katahimikan, naiparating na niya ang lahat. Hindi ako takot at hindi ako aalis. Ang 15 lalaki ay huminto sa harap mismo ng pwesto ni Alena. Ang kanilang mga motor ay umaandar pa rin, ang mga tambutso ay naglalabas ng makapal na usok. Ang tunog ng makina ay mababa at nagpapayanig sa lupa. Sinadya ito para palakasin ang banta. Hindi sila sabay-sabay na bumaba. Tanging ang lider ng grupo ang humakbang pasulong at dahan-dahang tinanggal ang kanyang helmet. Magaspang ang kanyang mukha, makapal ang kilay, at may peklat sa kaliwang sentido. Sumingkit ang kanyang mga mata nang tingnan si Alena, na para bang hindi makapaniwala na ang dalagang naka-shirt at shorts, ay naglakas loob pa ring tumayo sa parehong lugar. Sa likuran niya, ang mga makina ay patuloy na umuugong, lumilikha ng isang pader ng ingay na naghihiwalay kay Alena sa mundo sa labas. Nag-iisa siya sa gitna ng bilog ng banta, ngunit hindi nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang paghinga ay matatag, dahan-dahang tumataas at bumababa ang kanyang dibdib. Hindi siya lumingon sa kanan o kaliwa, hindi naghanap ng tulong, hindi naghanap ng daan para tumakas. Para sa kanya, ang pagtakas ay hindi isang opsyon. Alam niyang kung aalis siya ngayon, hindi na magiging ligtas ang pwestong ito. Kaya nanatili siya doon, tahimik, kalmado, naghihintay sa susunod nilang hakbang. Sa likod ng kapanatagan na iyon, mabilis na nagtatrabaho ang kanyang isip, inoobserbahan ang posisyon ng bawat lalaki, ang direksyon ng hangin, ang distansya sa kariton, at ang mga mahihinang punto sa paligid. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling payapa na parang tubig sa umaga na hindi pa nagagalaw. Ang gulo sa palengke ay sumabog. Ang mga tinderong kanina inag-aalangan pa ay nagpanik na. Isang nagtitinda ng gulay ang nagmamadaling isara ang kanyang pwesto, nanginginig ang kamay habang itinatali ang trapal. Isang tindero ng isda ang binuhat ang kanyang mga banyera at tumakbo sa likod ng palengke. Ang mga batang karaniwang naglalaro ay mabilis na hinila ng kanilang mga ina, itinago sa loob ng maliliit na bodega o sa likod ng mga sako ng bigas.
Maririnig ang mga mahihinang sigaw. Ang mga pintuan ay isinasara, ang mga kariton ay mabilis na itinutulak. Lahat ay nangyari sa loob ng ilang segundo. Ang mga customer na nakaupo sa bangko ni Alena ay agad na tumayo at umalis nang hindi nagbabayad, maputla ang kanilang mga mukha. Ang hangin na kanina ay mainit dahil sa amoy ng goto ay naging malamig dahil sa takot ng lahat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatili si Alena sa kanyang pwesto. Hindi niya hinabol ang mga customer na tumakbo, hindi niya tinawag ang mga tinderong nagsara, at hindi rin siya lumingon kay Aling Nena na nagtatago sa likod ng trapal. Ang kanyang focus ay nasa iisang bagay lamang, sa mga dumating para sirain ang kanyang kapayapaan. Alam niyang ang reaksyon ng mga tao ay hindi tanda ng kaduwagan. Ito ay isang instinct para mabuhay na sinanay ng maraming taon ng parehong pananakot. Ngunit ngayong araw, kailangang may isang tumayo at pinili na ni Alena na siya ang taong iyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok, hindi galit, hindi takot, handa lamang. Handa sa anumang kailangan niyang gawin. Nanatili si Alena sa harap ng kanyang kariton. Kahit na ang paligid niya ay naging isang dagat ng takot, at ang usok mula sa mga motor ay humalo sa alikabok, hindi siya nagsalita, hindi umatras, at hindi man lang ginalaw ang kanyang mga paa. Ang kanyang simpleng damit ay mukhang ordinaryo sa gitna ng malalaking anino na nakapalibot sa kanya, ngunit doon nakasalalay ang kanyang lakas. Hindi siya nagkukunwari, hindi nagsusuot ng maskara ng katapangan, ngunit talagang kalmado sa harap ng banta. Iginapang niya ang kanyang mga mata sa bawat mukha ng mga lalaki, hindi naghahamon, ngunit hindi rin umiiwas. Alam niyang gusto nilang makakita ng takot. Gusto nilang makita ang panginginig sa kanyang mga tuhod, ang garalgal na boses, o ang pag-atras na tanda ng pagkatalo. Ngunit hindi sila binigyan ni Alena ng kasiyahang iyon. Malalim at matatag ang kanyang paghinga, relax ang kanyang mga balikat, ang kanyang mga kamay ay natural na nakababa sa kanyang tabi. Sa kanyang puso, inihanda na niya ang lahat mula pa kagabi. Ang balisong kamay ay hindi lamang isang sining ng pakikipaglaban. Ito ay isang paraan ng pag-iisa ng intensyon, hininga, at kilos sa isang hindi matinag na kabuuan. At ngayon na ang banta ay dumating sa mas malaking bilang, ang kanyang kapanatagan ang naging pinakamatulis niyang sandata. Hindi niya kailangang sumigaw o ikuyom ang kamao, sapat na ang tumayo at alam ng mundo na hindi siya matitinag. Sa paligid niya, patuloy na kumalat ang takot. Ang mga tinderong hindi nakapagsara ng pwesto ay nagtago sa likod ng mga sako o sa loob ng mga bodega. Isang magkakarne ang isinara ang pinto ng kanyang pwesto mula sa loob, sumisilip sa siwang ng kahoy. Ang mga inang karaniwang nag-uusap habang umiinom ng kape ay tahimik na nagbubulungan habang yakap ng mahigpit ang kanilang mga anak. Walang naglakas loob na lumabas. Walang naglakas loob na magsalita. Alam nilang lahat na ang 15 lalaking naka-helmet, may tatoo, at nakasakay sa motor ay hindi ordinaryong grupo. Sila ang puwersa ng takot na matagal nang kumukontrol sa palengke sa parehong paraan, karahasan, banta, at takot. Ngunit ngayong araw, mayroong naiiba. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, isang tao lamang ang hindi nagtago. Si Alena. Nandoon pa rin siya, sa harap ng kanyang kariton, na para bang huminto ang oras para lamang sa kanya. Ilang residente ang sumilip mula sa mga siwang ng trapal. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng mabilis, umaasang hindi masasaktan si Alena. Ngunit nagtatanong din sila kung saan nakuha ng dalaga ang ganitong katapangan. Hindi sinagot ni Alena ang tanong na iyon. Tumingin lamang siya sa harap, kalmado, na para bang sinasabi ng walang salita, kung hindi ako ang tatayo ngayon, sino pa? At sa likod ng kanyang kapanatagan, mayroong isang determinasyon na hindi masisira ng dami, ingay o banta. Ang lider ng grupo ay humakbang pasulong at tumawa ng malakas. Ang kanyang tawa ay sinadyang umalinggaw para ipakita ang kapangyarihan. Tiningnan niya si Alena mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay sumingkit sa pang-aalipusta. Nagtatanong ka pa kung bakit kami nandito, sabi niya habang umiiling, na para bang nagtataka sa kawalang malay ni Alena. Siyempre, nandito kami para bigyan ka ng leksyon, para maintindihan mo kung sino talaga ang naghahari sa palengking to. Huminto siya sandali, saka idinagdag sa mas mababang boses na puno ng banta, isang leksyon na hindi mo makakalimutan habang buhay. Sa likuran niya, ang iba ay sumabay sa tawa.
Ang kanilang mga boses ay humalo sa ugong ng mga motor. Gusto nilang manghina si Alena, gusto nilang makita ang pagbabago sa kanyang mukha, takot, pagsisisi, o pagmamakaawa. Ngunit tiningnan lamang siya ni Alena ng diretsyo, hindi kumukurap. Hindi siya nagpatinag sa pang-aalipusta. Para sa kanya, ang kanilang mga salita ay walang lamang ingay na nagmula sa kanilang sariling kawalan ng kapangyarihan. Kailangan nilang manakot dahil wala silang tunay na lakas. Huminga ng malalim si Alena, saka nagsalita ng mahina ngunit malinaw, sapat para marinig ng lahat, sige, pero hindi kayo ang magbibigay ng leksyon. Huminto siya sandali, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kalmadong paraan. Ngayong araw, ako ang magbibigay ng leksyon sa inyo. Hindi na naghintay ng sagot si Alena. Dahan-dahan siyang umupo ng nakadekwatro sa tuyong lupa, sa harap mismo ng kanyang kariton. Hindi ito tanda ng pagsuko, kundi ng paghahanda. Mababa ang kanyang posisyon, tuwid ang likod, ang mga kamay ay nasa ibabaw ng tuhod, ang mga palad ay nakaharap sa langit. Sandali siyang pumikit, inayos ang hininga, pinag-isa ang isip at intensyon. Ang hangin sa paligid niya ay tila nagbago, mas kalmado, mas mabigat, na para bang ang kalikasan ay huminto rin sa paghinga. Nagkatinginan ang mga lalaki, nalilito. Inaasahan nilang tatakbo si Alena, iiyak, o kahit man lang hihingi ng tulong. Ngunit ang dalagang ito ay umupo na parang nagme-meditate sa gitna ng digmaan. Anong ginagawa niyan? Bulong ng isa sa kanila. Kumunot ang noo ng leader, nag-aalangan kung ito ay isang trick o isang banta. Ngunit wala siyang maraming oras para mag-isip. Dahan-dahang iminulat ni Alena ang kanyang mga mata, kalmado, ngunit matalim na parang mata ng agila sa madaling araw. Sa kanyang katahimikan, nakapasok na siya sa isang estado na itinuro ng kanyang lolo. Hindi galit, hindi pagnanasang umatake, kundi buong kamalayan sa bawat kilos, bawat hininga, bawat intensyon. Hindi siya agad tumayo. Nakaupo lamang siya, ngunit ang kanyang presensya ay biglang naging mas malaki kaysa sa 15 tao sa harap niya. At sa likod ng kapanatagan na iyon, alam ng lahat na may malaking mangyayari. Dahan-dahang tumayo si Alena mula sa kanyang pagkakaupo. Ang kanyang mga kilos ay hindi mabilis, hindi dramatiko. Isang natural na kilos lamang na puno ng konsentrasyon. Ang kanyang mga paa ay matatag na tumapak sa lupa. Ang kanyang katawan ay tuwid, relax ang kanyang mga balikat, at ang kanyang paghinga ay nanatiling malalim. Hindi niya ikinuyom ang kanyang kamao, hindi tumingin ng may galit at hindi man lang nagsabi ng bagong banta. Ngunit ang buong katawan niya ay nagpapahiwatig ng kahandaan, hindi para umatake, kundi para tumugon sa anumang darating. Sa paligid niya, biglang huminto ang hangin. Ang mga dahon sa puno ng talisay sa dulo ng palengke ay nanahimik. Maging ang tunog ng mga motor ay tila humina. Na para bang ang kalikasan ay huminto rin sa paghinga. Nagkatinginan ang mga lalaki, nalilito. Dumating sila para manira, ngunit ang kaharap nila ay hindi isang kalaban na emosyonal, kundi isang kapanatagan na hindi nila masira. Kakaiba siya, bulong ng isa sa kanila. Kumunot ang noo ng leader, saka humakbang pasulong at nagsabi, "Huwag kang mag-inarte, miss. Hindi to lugar para sa pastyle." Ngunit hindi sumagot si Alena. Tumingin lamang siya ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay nakapokus, ang kanyang katawan ay handa. Alam niyang sa sitwasyong tulad nito, isang maliit na kilos ay maaaring magpasya ng lahat. At hindi niya kailangang magsalita ng marami dahil ang kanyang katawan ay mas malakas ng magsalita kaysa sa anumang boses. Tiningnan ni Alena ang bawat mukha ng mga lalaki, hindi nang may paghihiganti, kundi nang may kalinawan. Hindi niya sila tinitingnan bilang mga kaaway na dapat sirain, kundi bilang mga banta na dapat pigilan upang ang ibang mga tindero ay mamuhay ng payapa. Sa kanyang katahimikan, inalala niya ang payo ng kanyang lolo. Ang balisong kamay ay hindi sining para ipagyabang ang lakas, kundi para pigilan ang kasamaan nang hindi nawawala ang pagkatao. Kaya naman ang kanyang mga kilos ay laging kontrolado. Ang kanyang intensyon ay laging malinaw. Hindi niya gustong manakit ng higit sa kinakailangan, sapat lang para matakot silang bumalik. Sa isang kalmado, ngunit matatag na boses, sinabi niya, "Ngayong araw, hindi kayo ang magbibigay ng leksyon, kundi ako." Ang pangungusap na iyon ay hindi isang pagpapakita ng kapangyarihan,
kundi isang pahayag ng katotohanan, tulad ng isang madilim na langit bago umulan. Ilang lalaki ang tumawa ng may kaba, sinusubukang itago ang hindi komportableng pakiramdam na nagsimulang gumapang sa kanilang dibdib. Ngunit ang iba ay nanahimik dahil sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang isang bagay na kakaiba, pag-aalinlangan. Dumating sila na may dalang motor at tatoo, ngunit ang dalaga sa harap nila ay nakatayo na may dalang isang bagay na hindi nila mabibili, isang kapanatagan na nagmula sa paniniwala. At sa likod ng mga matang iyon, alam nilang maaaring minaliit nila ang maling kalaban. Muling umupo si Alena sa tuyong lupa, sa harap mismo ng kanyang kariton. Mababa ang kanyang posisyon, tuwid ang likod, ang mga kamay ay nakabukas sa ibabaw ng tuhod. Sandali siyang pumikit, hindi para magdasal o mag-meditate sa isang mahiwagang paraan, kundi para pag-isahin ang hininga, isip at intensyon. Tulad ng itinuro ng kanyang lolo mula pa noong bata siya. Sa paligid niya, nagkatinginan ang mga lalaki, nalilito sa kanyang kakaibang kilos. Nang aasar bato o siraulo, bulong ng isa sa kanila. Sinubukan ng lider na tumawa, ngunit ang kanyang tono ay pilit. Akala nila ay natatakot si Alena o marahil ay sumusuko na. Ngunit sa katunayan, sa mga sandaling ito, si Alena ang pinaka-alerto. Ang bawat paghinga niya ay dahan-dahang dumadaloy. Ang bawat tibok sa kanyang katawan ay malinaw na nararamdaman. Hindi niya iniisip ang dami ng kalaban, hindi iniisip ang sakit, at hindi rin iniisip ang pagkapanalo. Isa lamang ang nasa isip niya, protektahan ang lugar na ito. Sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, inalala niya ang unang kilos ng balisong kamay. Hindi suntok, kundi pundasyon, kalmado, matatag at buo. Ang hangin sa paligid niya ay tila kumapal. Maging ang ugong ng mga motor ay parang humina. Ang mga taong sumisilip mula sa likod ng trapal ay nanahimik din. Naramdaman nilang may nagbago kahit hindi nila maipaliwanag kung ano. Biglang iminulat ni Alena ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matalim ngunit kalmado, na parang ibabaw ng isang lawa na malinaw ngunit malalim. Tinapik niya ang lupa sa harap niya ng 3 beses. Hindi malakas, ngunit sapat para magdulot ng maliit na panginginig patungo sa unang linya ng mga lalaki. Ang tuyong lupa ay marahang yumanig, at ang 3 lalaki sa pinakaharap ay biglang nawala ng balanse. Ang kanilang mga paa ay parang itinulak ng isang hindi nakikitang hangin. Hindi ito karahasan, kundi isang tamang presyon sa punto ng balanse ng katawan. Sila ay natumba at napaupo ng may gulat sa kanilang mga mukha. Ano to? Sigaw ng isa sa kanila habang kinakapa ang lupa na para bang hinahanap ang pinagmulan ng tulak. Ang iba ay nagsimulang mag-alala, nagtatanungan, anong ginagawa niya? Ngunit hindi sumagot si Alena. Nakaupo pa rin siya, matatag ang paghinga, walang labis na ekspresyon ang mukha. Para sa mga nakakaalam, hindi ito mahika. Ito ay ang pagkontrol sa lakas at balanse na isinasama sa kilos ng lupa, isang pamana ng sining ng mga ninuno na itinuturo sa bawat henerasyon. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ay parang isang mahiwagang kapangyarihan. Ngunit alam ni Alena na ito ay resulta lamang ng pagsasanay, disiplina, at hindi natitinag na paniniwala. At ngayon, sa unang pagkakataon, ang 15 lalaki ay nagsimulang maramdaman ang takot na matagal na nilang ikinakalat sa iba. Nagkatinginan ang mga lalaki, nalilito. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyari. 3 sa kanilang mga kasama ang natumba ng walang tulak, walang suntok, at kahit walang hawak. Isang mahinang tapik lamang sa lupa at isang maliit na panginginig na parang isang hindi nakikitang tulak. Sinubukan ng isa sa kanila na tumayo, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga binti. Ang word, pair. Parang may hangin na sumipa mula sa ilalim, sabi niya habang pinapagpagan ang sarili. Ang lider ng grupo ay kumunot ang noo, sinusubukang itago ang pag-aalinlangang nagsimulang gumapang. Huwag kayong lampa. Trick lang yan, sigaw niya, sinusubukang buhayin ang loob ng kanyang grupo. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na gaanong kapanipaniwala. Dumating sila para manakot, ngunit ngayon, sila ang nakakaramdam ng hindi komportableng pakiramdam. Si Alena ay nanatiling nakaupo, kalmado na para bang hindi siya kasali sa kaguluhang nilikha niya. Hindi siya ngumiti, hindi ng asar, at hindi rin tumingin ng may pagwawagi. Para sa kanya, hindi ito isang palabas, ito ay proteksyon.
Sa likod ng kanyang kapanatagan, patuloy niyang inoobserbahan ang bawat kilos ng kalaban, bawat pagbabago sa ekspresyon, bawat pag-atras na kanilang ginagawa. At alam niyang nagsisimula ng pumasok ang takot. Hindi takot sa mahiwagang kapangyarihan, kundi takot sa isang kapanatagan na hindi nila masira. Iyon ang pinakamalakas na sandata. Hindi suntok, kundi isang presensya na hindi matinag. Nagpatuloy si Alena sa kanyang mga kilos ng walang tigil. Matapos patumbahin ang tatlong lalaki sa unang linya, hindi siya huminto para ipagyabang ang kanyang tagumpay o asarin ang kalaban. Agad siyang kumilos patungo sa ikaapat na lalaki na sumusubok na umatake mula sa gilid gamit ang isang bukas na kamay. Gamit ang katawan na bahagya pang umiikot mula sa naunang kilos, sinalag ni Alena ang braso gamit ang kanyang siko, saka ipinihit ang pulso ng kalaban papasok, isang teknik ng joint lock na itinuro ng kanyang lolo mula pa noong teenager siya. Sumigaw ng maikli ang lalaki, nangingiwi ang mukha, ang kanyang katawan ay otomatikong yumuko kasunod ng presyon. Hindi niya ito hinila ng malakas, pinigilan lamang ng sapat na tagal para hindi siya makagalaw, saka ito dahan-dahang binitawan. Ang lalaki ay napaluhod, hinihingal, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi niya maintindihan kung paano siya napahinto ng isang dalaga sa isang kilos lamang. Hindi siya gumamit ng lakas, pero bakit ako nang hina, bulong niya. Hindi sumagot si Alena. Lumipat na siya sa susunod na kalaban. Ang kanyang mga kilos ay parang tubig, dumadaloy, nag-a-adjust. Hindi kailanman pumipilit, ngunit hindi rin mapipigilan. Bawat hakbang niya ay tiyak, bawat hawak niya ay tama, at bawat kilos ay nagmula sa isang hindi natitinag na kapanatagan. Ang ikalimang lalaki ay tumakbo, sinusubukang sumipa mula sa harap. Ngunit inaasahan na ito ni Alena. Hindi siya umilag ng malayo, yumuko lamang ng bahagya, at iwinasiwas ang kanyang kaliwang paa para walisin ang paa ng kalaban. Ang pagwawalis ay hindi malakas, ngunit sapat para guluhin ang kanyang balanse. Ang lalaki ay natumba ng patihaya, tumama ang kanyang likod sa matigas na lupa. Bago pa siya makabangon, nakatayo na si Alena sa kanyang tabi. Isang kamay ang pumigil sa kanyang balikat na may magaang presyon, ngunit sapat para hindi na siya maglakas loob na gumalaw. Huwag kang tumayo, sabi niya ng mahina. Hindi isang banta, kundi isang boses na matatag at kalmado. Tiningnan lamang siya ng lalaki. Mabilis ang kanyang paghinga, maputla ang kanyang mukha. Sa likuran, ilang lalaki ang nagsimulang umatras. Nakikita nilang natutumba ang kanilang mga kasama, hindi dahil sa madugong suntok, kundi dahil natatalo sila sa mga simpleng kilos na hindi maikakaila. Walang sigaw ng galit mula kay Alena, walang labis na sipa, tanging kahusayan, katiyakan, at buong kontrol. Para sa kanila na sanay manalo sa pamamagitan ng marahas na karahasan, ang paraan ni Alena ay kakaiba at nakakatakot. Dahil hindi siya nakikipag-away para manalo. Kumikilos lamang siya para huminto. At sa bawat kilos niya, may isang malinaw na mensahe, wala kayong kapangyarihan dito. Isa-isang napahinto ang mga lalaki, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa mga kilos na sanay at puno ng kamalayan. Hindi kailanman umatake si Alena ng higit sa kinakailangan. Kung natumba ang kalaban, hindi niya ito tinapakan o sinipa. Kung sumuko ang kalaban, humihinto siya. Bawat kilos ng balisong kamay na kanyang ipinapakita ay isang uri ng aktibong depensa, inililihis ang lakas ng kalaban, kinukontrol ang mga kasukasuan, o pinapatumba gamit ang teknik sa balanse. Hindi para manakit kundi para i-neutralize. Sinubukan ng ika-6 na lalaki na sumuntok mula sa likod. Ngunit bahagya lamang lumingon si Alena, saka isinangga ang kanyang mga braso para salagin at paikutin ang katawan ng kalaban hanggang sa matumba ito sa gilid. Walang tunog ng malakas na suntok, walang nabaling buto, tanging isang pigil na hininga at manipis na alikabok na lumipad. Ang ika-7 at ika-8 ay hindi man lang siya nahawakan. Sila ay natumba dahil sa takot nang makitang walang magawa ang kanilang mga kasama. Patuloy na kumilos si Alena sa gitna nila na parang isang anino. Mabilis, kalmado, walang labis na ingay. Hindi siya humihingal, hindi pinagpapawisan ng labis, at kahit ang kanyang nakataling buhok ay nanatiling maayos. Para sa mga taong sumisilip mula sa likod ng trapal, ang eksena ay parang isang panaginip. Isang dalaga ang humaharap sa 15 lalaki, at ang natutumba ay hindi siya, kundi silang lahat.
At ang pinaka-nakakagulat ay hindi ang kanyang lakas, kundi ang kanyang kapanatagan. Na para bang alam na niya mula sa simula na ganito ang magiging katapusan. Ilang lalaki ang nagsimulang tumakbo palayo, ngunit nanginginig ang kanilang mga binti. Ang kanilang mga hakbang ay hindi natuwid. Isa sa kanila ang natisod sa isang bato at napaupo. Ang kanyang helmet ay tumilapon, maputla ang kanyang mukha. Ang iba ay sumigaw, ingat, hindi siya nagbibiro. Ang boses na iyon ay hindi isang babala, kundi isang pag-amin ng pagkatalo. Dumating sila para ipakita ang kapangyarihan, ngunit ngayon ay nagtutulakan sila para makahanap ng daan palabas. Ang tatlong lalaking natitira malapit kay Alena ay hindi naglakas loob na gumalaw. Tinitingnan lamang nila siya nang may mga matang puno ng takot. Hinihingal, nanginginig ang mga kamay. Isa sa kanila ang biglang umiyak. Hindi isang dramatikong iyak, kundi isang maliit na hikbi na nagmula sa hiya at takot. Huwag mo na akong saktan, sabi niya ng mahina, garalgal ang boses. Huminto si Alena. Tiningnan niya sila sandali, saka nagsalita sa kalmadong boses, kung ayaw ninyong masaktan, huwag kayong manakit ng iba. Simple ang pangungusap, ngunit mas tumagos ito kaysa sa anumang suntok. Sa maalikabok na lupa, ang 15 lalaking kanina ay mayabang, puno ng tatoo, at nakasakay sa motor ay ngayon ay nakaupo, nakaluhod, o nakahiga na may mga mukhang puno ng hiya. At sa gitna nilang lahat, nag-iisang nakatayo si Alena. Hindi nanalo sa pamamagitan ng sigaw ng tagumpay, kundi nanalo sa pamamagitan ng katahimikang puno ng dignidad. Ilan sa mga lalaking kanina ay mayabang ay ngayon ay humahagulgol. Hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa hiya at takot na biglang sumira sa kanilang dangal. Ang kanilang mga helmet ay nakakalat sa lupa. Ang mga tatoo na dating simbolo ng lakas ay mukhang mga walang lamang guhit na lamang sa nanginginig na balat. Isa sa kanila ang gumapang ng dahan-dahan, saka yumuko sa harap ng mga paa ni Alena. Patawad po, miss. Hindi namin alam kung sino ka, sabi niya sa garalgal na boses. Ang kanyang luha ay humalo sa alikabo. Humingi siya ng tawad hindi dahil pinilit, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maliit siya sa harap ng katotohanan. Sumunod ang iba. Mayroong yumuko ng husto, mayroong tinakpan ang mukha, at mayroon ding nakatingin lamang sa lupa habang nanginginig. Hindi na nila iniisip ang paghihiganti o dangal. Ang natitira na lamang ay pagsisisi dahil matagal na nilang inaapi ang mahihina, tinatakot ang tapat, at inaakalang ang karahasan ay lakas. Hindi tumugon si Alena ng pang-aalipusta o parusa. Tiningnan lamang niya sila sandali, saka nagsalita ng mahina, umuwi na kayo, at huwag na kayong babalik dito na may masamang intensyon. Kalmado ang kanyang boses, ngunit naglalaman ng isang otoridad na hindi na kailangang palakasin ng sigaw. Lahat sila ay mabilis na tumango, saka dahan-dahang tumayo at tinulungan ang isa't isa, hindi na bilang isang grupo ng mga siga, kundi bilang mga taong kagigising lamang. Ang mga taong kanina ay nagtatago sa likod ng trapal, sa likod ng mga sako, o sa loob ng mga bodega ay ngayon ay dahan-dahang lumabas, isa-isa. Hindi sila tumakbo, hindi sumigaw, kundi dahan-dahang lumakad na may mga matang puno ng paghanga at ginhawa. Isang matandang lalaki na karaniwang nakaupo malapit sa pwesto ng isda ang lumapit. Ang kanyang katawan ay hukot na dahil sa edad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Huminto siya sa harap ni Alena, saka nagsalita sa garalgal na boses na puno ng paggalang, "Salamat, Ineng. Matagal na naming hinihintay ang isang taong tulad mo." Sa likuran niya, isang magkakarne ang tumango ng mariin. Seryoso ang kanyang mukha. Paulit-ulit na kaming nag-report sa pulis, sabi niya. Pero laging nakakalusot. Masyadong malaki ang network nila. Hindi siya naninisi, nagpapaliwanag lamang. At sa paliwanag na iyon, nakapaloob ang pag-amin na matagal na silang walang magawa. Ngunit ngayong araw, nagbago ang lahat. Hindi dahil sa armas o karahasan, kundi dahil sa katapangan ng isang dalaga na piniling tumayo habang ang iba ay nanahimik. Ngumiti lamang si Alena at tumango. Hindi niya inaangkin na siya ay isang bayani. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa pagiging bayani, kundi tungkol sa paggawa ng tama. At sa mga mata ng mga taong ngayon ay nakapalibot sa kanya, si Alena ay hindi na isang simpleng maggugoto. Siya ay isang pag-asa na sa wakas ay nagkatotoo.
Ang mga taong kanina ay sumisilip lamang ay ngayon ay lumabas at nagtipon sa paligid ng pwesto ni Alena. Hindi sila sumisigaw ng tagumpay, hindi nagsasayawan, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng isang ginhawa na matagal nang pinipigilan. Isang batang ina ang mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak, namumugto ang mga mata. Isang matandang nagtitinda ng gulay ang tinapik ang balikat ng kanyang kasama habang bumubulong, sa wakas, may naglakas loob na. Ang mga maliliit na boses na iyon ay nagsama-sama sa isang alon ng emosyon na hindi masabi, pasasalamat, paghanga, at isang pag-asa na muling isinilang. Sa gitna ng karamihan, nanatiling kalmado si Alena. Hindi siya umakyat sa ibabaw ng kariton o nagbigay ng talumpati. Tumayo lamang siya sa kanyang pwesto, pinunasan ang manipis na pawis sa kanyang noo gamit ang manggas ng kanyang damit, saka tiningnan kung mainit pa ang sabaw ng kanyang goto. Para sa kanya, hindi pa tapos ang trabaho. Kailangang tuloy ang paninda, kailangang tuloy ang kita. Ngunit alam ng mga tao na hindi ito isang ordinaryong araw. Ito ang araw kung kailan ang takot na gumapos sa kanila sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay naputol. Isang binata ang nagtaas ng kamay at mahinang sumigaw, Allahu Akbar. Sinundan ito ng iba, isa-isa, hanggang sa umalingaw-ngao sa buong palengke ng Kinta. Hindi ito isang sigaw ng galit, kundi isang pagkilala sa katarungan na muling natagpuan ang kanyang daan. Ang mga tao ay lalong dumami ngunit hindi magulo. Pinalibutan nila si Alena hindi para sugurin kundi para protektahan. Na para bang sinisigurong hindi na siya mahahawakan ng sinuman. Isang matandang lalaki na may tungkod na kawayan ang dahan-dahang lumapit. Kulubot ang kanyang mukha, malabo na ang kanyang mga mata, ngunit matatag ang kanyang mga hakbang. Huminto siya sa harap ni Alena, sa katiningan ito ng may buong paggalang. Salamat, anak, sabi niya ng mahina. Nanginginig ngunit taos puso ang kanyang boses. Pagod na kaming manahimik. Ngunit ngayong araw, ipinakita mo na ang pananahimik ay hindi ang tanging pagpipilian. Sa likuran niya, sumunod ang magkakarne. Paulit-ulit na kaming nag-report sa pulis, pero laging bigo. Masyadong malaki ang network nila, sabi niya, hindi para magreklamo, kundi para ipahayag kung gaano kahalaga ang ginawa ni Alena. Tumango lamang si Alena at nagsalita sa kalmadong boses, kung lahat tayo ay mananahimik, sila ang laging mananalo. Simple ang pangungusap, ngunit pumukaw sa puso ng lahat ng nakarinig. Sa kanilang mga mata, si Alena ay hindi na isang simpleng maggugoto. Siya ay isang patunay na mayroon pa ring katapangan, kahit sa gitna ng isang palengke na dating manhid na. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ng mga tagapalengke ng Kinta na mayroon silang boses. Mayroon silang pag-asa, at mayroon silang isang taong naglakas loob na magsimula. Isang matandang lalaking kilala bilang nagtitinda ng nilagang mani sa sulok ng palengke ang dahan-dahang lumapit kay Alena. Ang kanyang katawan ay hukot na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng init. Huminto siya sa harap ng kariton, sa katiningnan si Alena ng may taos pusong paggalang. Salamat, Ineng, sabi niya ng mahina. Nanginginig ngunit matatag ang kanyang boses. Dekada na akong nagtitinda rito, pero ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi na siya nagsalita pa, ngunit sa kanyang mga tingin, nabasa ni Alena ang lahat, ang hiya dahil sa matagal na pananahimik, ang ginhawa dahil sa wakas ay may naglakas loob, at ang pagkaantig dahil posible pa pala ang katarungan. Umiti lamang si Alena at tumango. Hindi niya naramdamang kailangan siyang igalang. Ginawa lamang niya ang sa tingin niya ay tama. Ngunit para sa matanda at sa lahat ng tao sa palengke, ang ginawa ni Alena ay higit pa sa paglaban sa mga siga. Ito ay isang buto ng katapangan na sa wakas ay tumubo sa isang lupang matagal ng tuyo. Ilang tindero pa ang lumapit, hindi para purihin, kundi para magpasalamat sa kanilang sariling paraan. May nag-alok ng tubig, may nag-abot ng panyo, at mayroong tahimik na naglagay ng barya sa kariton ni Alena. Hindi sila nagsalita ng marami, ngunit sa katahimikang iyon, naramdaman ang isang bagong nabuong ugnayan, isang pagkakaisa na nagmula sa muling natagpuang kapanatagan. Ang magkakarne sa kabilang daan ay sa wakas ay nagsalita. Pinunasan niya ang kanyang kamay sa kanyang apron, saka nagsalita sa isang seryoso, ngunit kalmadong boses. Paulit-ulit na kaming nag-report sa pulis, miss. Pero laging nakakalusot. Sinasabing kulang sa ebidensya, takot ang mga testigo,
o may nagpoprotekta sa kanila mula sa loob. Hindi siya naninisi, ipinapaliwanag lamang ang katotohanang matagal ng sikreto sa palengke ng Kinta. Ang kanyang mukha ay hindi puno ng galit kundi ng pagod. Pagod dahil ang katarungan ay parang isang panaginip na hindi nagkakatotoo. Pero ngayong araw, may nagbago, patuloy niya, tinitingnan si Alena na may mga matang namumugto. Hindi mo lang sila nilabanan, ipinakita mo na mayroon pa tayong lakas kung magkakaisa tayo. Sa paligid niya, dahan-dahang tumango ang mga tao. Alam nilang walang nangyari sa mga report nila noon dahil ang takot ang nagpatahimik sa kanila. Ngunit ngayon, matapos makita si Alena na mag-isang tumayo at manalo, napagtanto nilang ang tunay na lakas ay wala sa kamay ng mga siga, kundi sa pusong ayaw yumuko. Isang ina na nagtitinda ng gulay ang biglang nagsabi, kailangan nating i-report ulit. Sa pagkakataong ito, lahat tayo ay magiging testigo. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit puno ng determinasyon. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang pangungusap na iyon ay hindi sinalubong ng pag-iling, kundi ng matatag na pagtango mula sa lahat ng naroroon. Tahimik si Alena, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang pagbabago ay nagsimula, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katapangang magsalita ng sama-sama. Isang ina na nagtitinda ng bibingka malapit sa pasukan ng palengke ang agad na inilabas ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig pa ng bahagya ang kanyang kamay, ngunit matatag niyang pinindot ang emergency number. Hello, presinto po ng Quiapo. Nandito kami sa palengke ng Kinta, sa harap ng gotohan ni Alena. May 15 siga po rito. Wala na po silang magawa, pero sana po ay pumunta kayo agad, sabi niya sa boses na pinipilit pakalmahin. Sa paligid niya, nagkatinginan ang mga tao. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Alam nilang iba ang report na ito. Ngayon, hindi lang isang boses ang nagsasalita, kundi marami. At ngayon, ang ebidensya ay totoo, ang mga salarin ay naroon pa sa lugar, nakaupo sa lupa. Ang kanilang mga helmet ay nakakalat. Ang kanilang mga motor ay tahimik. Hindi nakisali si Alena sa pagtawag. Nakatayo lamang siya sa tabi ng kanyang kariton, sinisigurong mananatiling kalmado ang mga lalaki at hindi tatakas. Hindi niya sila tinalian, hindi ikinulong, tiningnan lamang, at ang kanyang tingin ay sapat na para hindi sila maglakas loob na gumalaw. Ilang tao ang nagsimulang pumwesto sa paligid ng mga lalaki na parang isang buhay na bakod. Hindi para parusahan, kundi para siguraduhing walang makakatakas, bago dumating ang mga otoridad. Sa gitna ng karamihan, naramdaman ang isang bagong bagay, tiwala, hindi lamang kay Alena, kundi sa sistema na matagal na nilang pinagdudahan. At sa pagkakataong ito, pinili nilang maniwala ng sama-sama. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto, narinig na ang tunog ng sirena mula sa malayo. Mahina sa simula hanggang sa lumakas. 2 patrol car at isang motor ng pulis ang pumasok sa palengke at huminto sa harap mismo ng pwesto ni Alena. Bumukas ang pinto ng sasakyan at ang mismong hepe ng pulisya ang bumaba, nakasuot ng maayos na uniforme. Seryoso ngunit kalmado ang kanyang mukha. Agad na nakita ng kanyang mga mata ang isang pambihirang tanawin, 15 siga na nakaupo sa lupa. Walang malubhang nasaktan, ngunit lahat ay nakayuko na parang umaamin sa pagkatalo. Lumapit siya kay Alena at huminto sa harap nito. Ikaw ang nagpahinto sa kanila, tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng atensyon. Tumango si Alena. Opo, sir. Humingi po sila ng protection money, tapos bumalik sila kasama ang marami para takutin ang mga tindero. Tiningnan siya ng hepe sandali, saka ngumiti ng bahagya, isang ngiting puno ng paghanga. Matagal na naming hinahanapan ng matibay na ebidensya ang grupong iyan. Ngayong araw, ibinigay mo iyon. Pagkatapos ay hiniling niya kay Alena at sa ilang residente na sumama sa presinto bilang mga testigo. Hindi tumanggi si Alena. Alam niyang ang katarungan ay hindi natatapos sa palengke. Kailangan itong tapusin sa tamang proseso. Sa kalmadong paraan, isinara niya ang kanyang kariton at naglakad sa tabi ng hepe, hindi bilang isang bayaning ipinaparada, kundi bilang isang ordinaryong mamamayan na piniling tumayo sa panig ng tama. Sa loob ng interrogation room sa presinto, kalmadong nakaupo si Alena sa harap ng isang opisyal.
Hindi siya kinakabahan, hindi nagsasalita ng labis, sinasagot lamang ang bawat tanong ng tapat at maikli. Ginamit ko po ang sining ng balisong kamay, sabi niya nang tanungin kung paano niya napahinto ang 15 lalaki ng walang armas. Ito po ay isang sining ng pakikipaglaban na pamana ng aming pamilya, itinuro sa akin ng aking lolo mula pa noong bata ako sa probinsya. Ipinaliwanag niyang ang sining na iyon ay hindi para umatake, kundi para protektahan ang sarili at ang iba kapag nasa panganib. Hindi po ako basta-basta nanuntok. Kinokontrol ko lang po ang kanilang mga kasukasuan, inililihis ang kanilang lakas, o pinapatumba gamit ang teknik sa balanse. Sapat lang po para huminto sila, patuloy niya. Isinulat ng opisyal ang bawat salita. Humanga sila hindi lamang sa kanyang katapangan, kundi sa kanyang kapanatagan at malinaw na intensyon. Hindi paghihiganti, hindi pagnanasang manalo, kundi ang pagnanasang pigilan ang kawalang katarungan. Ang ilang residenteng sumama bilang testigo ay nagbigay ng parehong salaysay. Hindi nag-provoke si Alena, hindi ng insulto, ipinagtanggol lamang ang sarili matapos dumating ang isang tunay na banta. Naging maayos ang investigasyon. Mula sa mga cellphone ng mga lalaki, natagpuan ng pulisya ang ebidensya ng isang network ng pangingikil na matagal nang nag-ooperate, kasama ang listahan ng mga tinderong pinipilit magbayad. At sa pagkakataong ito, may mga testigong naglakas loob na magsalita. Hindi lamang isa, kundi marami. Lahat ay nagsimula sa isang dalaga na piniling hindi manahimik. Dumating ang araw ng paglilitis sa ilalim ng isang maaliwalas na langit. Pinakinggan ng hukom ang lahat ng ebidensya, ang salaysay ng mga testigo, at ang mga pag-amin ng mga akusado na ngayon ay nagsisisi na. Inamin nila ang lahat, ang pangingikil, ang mga banta, at maging ang koneksyon sa mga taong nagpoprotekta sa kanila. Dahil sa matibay na ebidensya at mga testigong hindi nagbabago ang salaysay, ibinaba na ang hatol. Bawat isa sa kanila ay hinatulan ng 15 taong pagkakakulong. Walang sigawan ng tagumpay sa korte, tanging isang payapang ginhawa lamang. Hindi dumalo si Alena nang basahin ang hatol. Bumalik na siya sa palengke ng Kinta mula pa noong umaga. Binuksan ang kanyang pwesto ng goto tulad ng dati. Nakasuot ng parehong t-shirt at shorts. Nagsasandok ng mainit na sabaw gamit ang kalmadong mga kamay. Binabati siya ng ibang mga tindero ng may mainit na ngiti. Ang mga customer ay dumarating ng walang pag-aalala at ang palengke ay mas masigla na ngayon. Wala nang itim na helmet, wala nang umuugong na motor para manakot. Tanging ang tunog na lamang ng kutsarang tumatama sa mangkok, ang tawanan ng mga ina, at ang amoy ng goto na payapang umuusok sa hangin. Para kay Alena, iyon ang tunay na tagumpay. Hindi ang kulungang itinayo para sa mga kaaway, kundi ang buhay na muling naging payapa para sa lahat. At sa likod ng kanyang simpleng kariton, alam niyang ang katarungan ay hindi isang panaginip.